Inaprubahan na ng Senate Committee on Finance ang pondo ng Office of the President para sa susunod na taon. Dumalo rin sa committee hearing si Executive Secretary Lucas Bersamin. Para sa update, magbabalita live mula sa Senado si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, magkano ang inaprubahang pondo? Sherry, sa loob ng 30 minutes, inaprubahan ng Senate Committee on Finance yung 27.3 billion pesos na proposed budget ng Office of the President for next year. 72% itong mas mataas kumpara noong 2025 na 15.84 billion pesos. Nag-move dito si Senator Mig Zubiri na i-terminate na raw yung deliberations patungkol nga sa budget ng Office of the President at sinigundahan naman ito ni Senator Erwin. Cheryl, ang nasabi din nila dito, malaking factor din daw yung pag-chair ng bansa sa ASEAN Summit maging sa ibang mga meetings kaya umaabot ng around 17 billion pesos yung ine-expect na kakailanganin para dito. At so far, ang nasabi nila, 11 heads of states ang inaasahan na dadalo. Cheryl. May nabanggit ba si ES tungkol sa binubuong Independent Commission? Cheryl, yan ngayong hinihintay ng lahat. Pero ang nasabi ni ES Bersamin, mananatiling quiet muna raw sila dahil ang updates ay nakay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sakaling magkaroon daw ng update patungkol dito, maganda rin daw kapag nag-roll out na itong Independent Commission, ipagpatuloy din ng lower chamber at upper chamber ng Kongreso ang mga investigasyon nila para raw masiguro at ang gusto pa nila yung contribution ng lahat ng sektor para sa fact-finding. Cheryl. So wala siyang nabanggit ng kahit na anuman lang detalye, ilang miyembro ng komisyon ang bubuo dito. And di ba may lumalabas ngayon na bahagi daw si Mayor Benjamin Magalong pero itinanggi niya ito. Cheryl, nasabi din kasi dito ng palasyo, hindi siguro nila na walang magiging conflict of interest. Pero ang nasabi ni ES Bersamin, kahit tinanong natin kung si Mayor Magalong din ba, tinanggap ba talaga to, hindi tinanggap, hindi rin na talaga nagbigay ng update si ES, Cheryl. Nabanggit ba? Kasi sabi, di ba, within 48 hours ay lalabas na yung pangalan ng mga miyembro ng komisyon. Oo, Cheryl. Yung updates daw dyan magagaling kay Pangulong Marcos na nasabi ni ES, kauuwi nga lang daw. Pero asahan naman na anytime soon, ilalabas na rin daw nila ito at magro-roll out na ang investigasyon ng Independent Commission. Cheryl. Kumusta ngayon dyan sa Senado matapos ang kaliwat kanang issue? Cheryl, so far dito sa Senado ngayon na-expect din natin mamaya pa sa plenary session kung ano yung mangyayari. Pero ang nasabi naman nung natanong natin si ES Bersamin kung kumusta ang pamahalaan, alinsunod dito sa mga issue na nadadawit ang ilang mga opisyal. Ang sabi ni ES Bersamin, so far very stable pa rin naman daw ang gobyerno. At yung mga nakikita raw natin ngayon, internal dynamics daw yan na normal lang na nararanasan daw sa politiko. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes. Sa puntong ito, mga kausap natin si Senate President Tito Soto. Magandang tanghali po sa inyo, Senate President. Salamat po sa oras. Hi. Yeah, Cheryl, good morning. Salamat. Magandang umaga po. Apo. SP, eto nga, nagbabalik ka sa pagiging Senate President. Malaking hamon sa inyo itong pagbabalik bilang leader ng Senate, yung issue ng flood control project anomalies. Ilan na rin po, sa ilang senador na rin po, yung pinangalanan nga, nasangkot daw sa anomalya. So paano ninyo titiyakin na magiging patas at transparent ang investigasyon kung dalawang miyembro ng institusyon ang nadadamay po? Una sa lahat, yung aming mga investigasyon at inquiry is actually in aid of legislation. Kung merong nabubuksan dito, merong nasisiwalat na kung ano, lahat yan makakasama doon sa ating mga pakikinabangan upang gumawa ng batas para baguhin ang PICAB, baguhin ang SIAP at yung restructure natin yung DPWH. Pero ang madadala ko kaagad, what I will bring to the table right away as Senate President is I will make sure that everything is transparent. Transparent ang mga hearing, transparent ang magiging pagtalakay ng budget. As a matter of fact, even sa BICAM, ang gagawin ko, open ang live streaming. Kahit magkaroon pa ng smaller BICAM, open pa rin sa live streaming. Kini-question po ngayon, SP, ng publiko yung kanya-kanyang investigasyon ng Kamara at Senado sa issue. Kapag sa Senate daw, mga kongresista yung pinangalanan. Sa House naman, mga senador naman daw po ang itinuro. Sabi nga ni Mayor Vico Soto, parang nililito na lang ang publiko. Ano po ang tugon nyo dito?
Again, yun yung mga resource persons ang nagsasalita. Hindi naman dinadala ng mga senador yung usapin doon. Pero natitiwala ako na ngayon na ang chairman ng Blue Ribbon ay si Senator Lacson, hindi mako-confine yan sa mga ganung-ganung usapin lang. Mas malawak pa ang magagawa ng Senado rito. At again, para ma-explain rin sa publiko, paulit-ulit ko sinasabi ito eh. Ito pong investigasyon namin ay wala po kaming prosecutorial powers. Itong investigasyon namin ay inquiry in aid of legislation para sa mga batas na pwede namin gawin pagkatapos ng makuha mga impormasyon sa mga pangyayari. Kasi baka ang ine-expect ng tao, palagay mo si Diskaya or si Wawaw, nakita natin, guilty, maliwanag, anong gagawin namin? Pakukulong ba namin yun? Hindi. DOJ at saka Ombudsman ang magpapakulong doon. Baka ini-expect nila na may power ng senador, except sa contempt, Except sa contempt, Pero, in other words, in aid of legislation ang pinag-uusapan dito. Ngayon, maliwanag na nakakatulong kami ngayon sa pagbibigay ng impormasyon sa Ombudsman at saka sa DOJ para yung mga ito makakasuhan. At hindi lang sila makakasuhan, pati kung may mga senador na involved, kung mayroong mga congressman na involved, kung mayroong mga DPWH na officials na involved, kahit sino pa sa executive department, kailangan makakasuhan lahat yan. At nakasisiguro ko na kapag itong Blue Ribbon namin nagpapatuloy, makakaasa sila na ito siguruhin kong transparent at maliwanag sa taong bayan kung ano nangyayari. SP, sabi nyo nga po ay mas malawak. Ito pong gagawing inquiry, titignan kung gaano kalala ito, paano nakakalusot itong mga ganitong kickbacks po dito sa sistema na mayroon tayo sa PCAP, DPWH at iba pang mga ahensya. Gaano kalawak aabutin ito? Kasi ngayon nakikita nila nakafocus dito sa Marcos administration. Mapapasaringan ba yung mga nakalipas na administration po? Dapat yan lock, stock and barrel. Nga. Lahat ng ano nangyari ng mga DPWH noong araw. Di ba? Mula nung panahon pa nung mga nakarang administrasyon hanggang sa ngayon. Kaya lang naging focus dito, para din maisip ng mga kababayan natin, malala yung 2025 na budget. Malala yun, sobra. Talagang, kaya siguro blessing in disguise, kaya pumutok ito eh. Saka nakita ni Presidente, kasi nung isang beses na pinag-uusapan namin to, nagulat siya na biglang nagkaroon ng additional 300 billion budget yung DPWH, bali naging 1.1 trillion ang budget ng DPWH, kaya malala ito eh. Pwede natin balikan lahat yung iba, pero kailangan nakapokus dito sa mga nangyayari ngayon. Pero hindi natin lilimitahan yan dyan. Kahit na sabihin pa natin itong mga resource persons kung magsalita naglilimita Yung Diskaya, sabi niya, dito sa Senado, sabi niya, nagsimula raw siya 2016. Diba? Tapos, nung tinatanong ko, panahon nila sa President Duterte ito, pati pick-up, na-appoint daw sila, panahon ni President Duterte, medyo naiba usapan dahil hindi kami chairman si Senator Marcoleta yung chairman, di ba? O, anong nangyari? Nung sinabi ni Diskaya yan, pagdating sa House, ang sinabi niya, noong araw pa raw, panahon pa raw ni Gloria, nandiyan na raw sila. Ang panahon daw ni Noynoy, nandiyan na raw sila. At saka itong panahon ni President Marcos, nandiyan sila. Walang nagdalaman lang ang tanong ba't di mo binabanggit yung panahon ni President Duterte? Samantalang dito sa Senado, President Duterte sinasabi niya. So, sana maisip din ng mga kababayan natin o ng mga kritiko na yung mga impormasyon nanggagaling sa resource persons, hindi sa amin. Kaya kung merong madadamay sa amin dito, iimbestigahan namin yun. Di maaaring hindi tatalakayin yun. Lalo na nga, sinasabi ko nga, number one, makasisiguro sila sa Senado. Kapag ako Senate President, transparent ito. At ngayon po na may mga bago na pong committee chairs at ang
mahalaga ngayon, yung ito po sa pamumuno, yung sa Blue Ribbon Committee, ay si Senator Ping Lacson na po ang committee chair. Ano po ang aasahan ng tao pagdating dito nga sa isinasagawang investigasyon on flood control projects? Makakaasa po siya talagang magiging masusi ang investigasyon na yan sapagkat si Senator Lacson ay napakagaling na investigador at magaling mag-research. At ang mga tauhan niya ay talagang nakakaintindi ng intelligence at saka marunong sabi nga niya, di ba? Wala siyang tatalakayin, walang resibo. Wala siyang sasabihin na walang ebidensya. Ganon eh. Si former DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez na siyang nag-name drop po kina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva ay pinayagan yung ma-detain SP sa PNP Custodial Center. Pero klaruin lamang po namin, pero nasa ilalim pa rin po ba siya ng kustodiya ng Senado? Yes, kapagkat kami ang nag-contempt sa kanya eh. Yung Blue Ribbon Committee ang nag-contempt sa kanya, Senado, bale. So, siya ay nasa pangangalaga ng Sergeant at Arms, Office of the Sergeant at Arms sa Senado. Ngayon, ni-request lang sa akin ni Speaker na ang sabi ro ng mga congressmen at nakiusap daw yung resource person nila na wag daw siyang ibalik sa Senado dahil meron daw siyang pinangalan ng mga senador. Opo. Hindi ko naman alam kung anong dahilan niya ron, pero siguro ayaw niya bumalik dito. Makakala niya pagka hindi siya bumalik dito at nandun siya sa House, hindi na siya contempt, pwede na siya umuwi. Hindi pa namin nakukuha yung informasyon sa kanyang kailangan namin eh. So, ang ginawa ko, nag-usap kami ni Speaker, sabi ko, sa isang safe site na lang. O sige, kung ayaw niya sa Senado, natatakot daw siya, safe site. Pero hindi siya pwedeng pakawalan. Sapagkat under contempt pa rin siya ng Senado at ongoing yung hearing at hindi pa siya nagtatapat dito. So, yun ang naisipan ko, yung PNP Custodial Center doon, safe siya ron. At yun nga po, SP, ay pinangalanan niya sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Kamusta po sa Senado ngayon? Ay hindi pa kami nagkakausap mula noon. Nagsalita pala kagabi si Senator Jinggoy at Senator silang dalawa after nung before the privilege speech of Senator Lacson. I understand that meron daw gustong privilege speech si Senator Estrada mamaya. Yan ang sitwasyon dito. Pero kami busy dito sa budget deliberations ng Department ng Committee on Finance. Sa pagkakaupo niyo po, pagbalik bilang Senate President, nagkausap na po ba kayo ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi pa pero baka magkausap kami bukas kasi birthday niya. Okay. Advance happy birthday sa ating Pangulo pala bukas. Siguro po with this, bilang namumuno po sa Senado, nakikita nyo po, SP, ramdam nyo, I'm sure, sa social media, yung pakiramdam ng taong bayan. May mga iba-iba yung mayroong, bakit pa kami magbabayad ng tax kung ganito lang ang ginagawa ng mga politiko sa aming ibinabayad, may galit na. Ano po ang inyong mensahe? Wag naman po nilang nilalahat at kami naman po iba hindi namin papayagan mangyari uli yan at mangyari yan. Wala lang kami sa pwesto ng mga oras na yun at saka ang liderato ng Executive Department hindi alam na may mga ganong pangyayari until lumitaw, until gumamit. No? So hindi naman tamang isipin yun na lalahatin mo na ang mga politiko ganito ganyan. Makikita naman nila dito sa mga ibang mga taon at saka dito sa mga taon na padating, makikita nila na sisiguruhin nating maayos ang paggamit ng pera ng taong bayan. SP, nagpalit na po, nagkaroon na ng committee reshuffle. Kompleto na po ba lahat? Tulad ng Health Committee, hahawakan na ni Senator Risa Ontiveros. Labor Committee, napunta na po kay Senator Raffy Tulfo. May iba pa bang mapapalitan bilang committee chair?
Oo, yung Committee on Justice, i-elect namin si Senator Pangilinan mamaya. Tapos yung medyo madami-dami ito eh. Yung Economic Affairs, baka ihalal namin ibigay namin o i-elect namin si Senator Camille Villar. Yung higher education ay napunta kay Senator Legarda. Pati yung Committee on Accounts. Kasi yun ang namamahala nung Senate building. Opo. Sana maging maayos naman ang paggawa nun at paggamit nun. Marami pa eh. Siguro mga 3-4 pa. Ang wala pa pong committee chair. Yung incumbent committee chair, di namin ginagalaw yung iba. Ang ginagalaw lang namin, yung hindi nakasama sa majority na major committee. Kasi talagang ang tradisyon doon, lahat ng major committees ay napupunta sa majority. So ilan na lang yan siguro. Baka yung local government at saka yung public order. Ayun, Kanino po ba mapupunta yon? Yung mga wala pa? Yung public order, kung di ako nagkakamali, kay Senator JV. Opo. At yung local government ay Nino ba to? Ginag-uusapan namin kagabi. I'm sorry, pero mamaya ihahalal na namin yung iba eh. Sa kabuuan eh. Ihabol ko po sa SP, bukod po sa anomalya sa flood control projects, nariyan pa rin yung issue sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Ano po ang magiging aksyon dito ng Senado sa ilalim ng inyong liderato? Hintayin po namin yung MR kung anong sasabihin ng Supreme Court. Pag sinabi ng Supreme Court na nire-reverse nila, and then bubunutin namin from the archive yung articles of impeachment. At tatalakayin namin. Pag sinabi ng Supreme Court na yung decision nila, yun na yun, maraming malulungkot. Pero malulungkot ako doon sa pagkakagalaw sa konstitusyon. Dapat yun, at the very least, they should amend the decision. Alisin nila yung pagkakabaliwala nila ng option 3 ng Article 11 of the Constitution. Kasi wala na kaming ma-impeach pagka ganyan. Opo. Pagka napunta doon, pagka nagluloko yung opisyal, hindi na natin best thing alisin. Masyadong mahigpit yung ginawa nilang laman ng decision na inaamenda yung konstitusyon natin. If ganun po ang mangyari, ay may aksyon po bang gagawin ang Senate? Or apila? Appeal na yung nandoon ngayon eh. We'll probably have to cross the bridge when we get there. Panghuli, again, SP, muli, mensahe po natin sa taong bayan na nakamasid ngayon sa Senado at umaasa na ang pagbabagong ito ay maghahatid ng mas matibay na check and balance sa pamahalaan. Opo, makakaasa po kayo na kami po ay nakikipag-cooperate pagkapabuti sa taong bayan. Pero ang Senado, lalo na sa aking liderato, will always remain independent, balanced kami, at saka sincere. Nakakasiguro sila na hindi kami magpapabaya sa trabaho namin. Transparency is the key para alam nila kung ano nangyayari dito at paano ginagawa namin sa mga batas at lalo na sa budget ng taong bayan. Ihabol ko po doon sa mga nagtatanong. Ngayong nabanggit po sina Senators Joel Villanueva at Senator Jinggoy, ay ibig po bang sabihin ay magiging bahagi din po ito ng investigasyon sa pamumuno po ni Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee? I'm sure that Senator Lacson will look into the matter. Kasi babalik dito si Bryce ba yun? Opo, babalik Bryce dito yun eh. So tatanungin natin siya at saka sigurado hihingan siya ng resibo, ng ebidensya ni Senator Lacson. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras, Senate President Yes, Tito Soto.